Okay, reaction tayo dito sa kay Neri Colmenares na isa ito sa nagpetisyon dito sa may PhilHealth na nasa Korte Suprema ho ito. Pero kailan lang to natapos ang kanilang oral argument tong ginawa to sa Baguio. Ito ho yung ginawa na parang nag-antay na yata ng nito, yung resolution nito galing sa Supreme Court kung ano ba talaga ang nito sa doon sa PhilHealth. At doon pa sa siguro kung nakapanood dito sa interview ni Ali Soto nitong si Neri Colmenares, napanood ko yung video nito ng buo. At nagulat ako sa sinabi nito na pati, hindi rin pala PhilHealth at ang PDIC ang balak talaga nilang kuhaanan ng pera na sa gobyerno. So pati pala GSIS at SSS, ito pala yung balak pala ng gobyerno kung hindi ito naharang itong PhilHealth na kinuha na nga nila, di ba? Pero PDIC kuha na rin. At hindi ko lang alam kung may nag-file ba ng petition itong sa PDIC na dapat ibalik nila yung pera. Hindi ko alam kung kasama na ho yun doon sa kanilang PhilHealth. Pero ang palagay ko, PhilHealth lang naman ang kanilang ang hinabol talaga nila. At yung PDIC, malaki ang pera din yun. 100+ billion din yun ang nakuha ng gobyerno doon sa pundo ng PDIC. At nabalitaan nyo ba na mula noon, ang PDIC, halimbawa meron kang pera, sa mga may pera to ha, sa may pera na nakadeposito sa bangko, dati kasi 500,000 pwede ka nang ma-insured sa PDIC. Pero ngayon hindi na. Pag yung pera mo na below sa 1 million, hindi ka covered ng insurance sa PDIC. So, ang PDIC, kailangan, kailangan naka 1 million ka. So, ibang topic yan. Gawin natin topic ngayon, ito yung sa PhilHealth. At pakinggan natin yung interview niya ni Ali Soto, nitong si Neri Colmenares. Pinaka-latest po nating nakalap dito tungkol po sa inyong petisyon. Tatlong consolidated na yung petitions, Yes. para dito na i-declare illegal yung paglilipat po ng 89.9 billion na pondo po na supposed to be excess funds po ng PhilHealth pabalik po sa National Treasury. So ito po, yung issue po ng kasi si Solicitor General Manardo Guevara, hiniling po sa kataas-taasang hukuman na alisin po ang Pangulong Marcos bilang respondent dito sa petisyon na inihain ng inyong bayan muna. So, ang sinasabi ninyo, ang sagot nyo naman, ng oral arguments, retain the president. May issue po tayo ng presidential immunity from suit. Yes. Na habang siya po ay nakaupong Pangulo, ay hindi po siya dapat na masasama sa kahit anong pong mga demanda, Yes. anong pong kaso. So, ano po ang paliwanag ninyo? Doon, dito po sa, sa hiling ninyo, for him to be retained dito sa as a respondent dito sa inihain yung petisyon? Well, ang petition kasi, Ali, was on the Presidential Certification of Emergency na kung saan, tingin namin, sa bayan muna, nilabag ng Pangulo ang konstitusyon. Kasi sa konstitusyon, dapat ang isang bill, 3 readings in 3 separate days. Tapos dapat may printed copy ang mga kongresista at senador ng bill na ina-approve nila. Unless i-certify na may calamity. Pag i-short circuit mo yan, hindi mas scrutinize yung bill ng maayos. Wala nga silang kopya nung bill na ina-aprobahan nila sa budget kasi certified. Kaya sabi namin, wala namang emergency at calamity. Kaya dapat personal act ng presidente ito. So kung personal act yan, dapat nandun siya sa kaso. If we're going to void this act, pag desisyonan halimbawa, pumabor ang Korte Suprema sa bayan muna at sinabi ng Korte, tama nga naman, hindi dapat nag-issue ng certification kasi wala namang kalamidad, budget naman yan, kahit ano pang gawin mo, January 1 talaga yan naging, hindi siya pwedeng i-rush. So, dapat lang ma-include ang presidente. At pangalawa, yung sinabi ng respondents, ang Solicitor General, na pag may kaso ang presidente, maharas siya, ma-distract siya sa trabaho niya. Sabi namin hindi totoo kasi napakalaking law firm ng OSG Solicitor General At paano siya ma-distract? Ibig ba sabihin yan, pag tinanggal mo, pag nandun siya, madidistract ba siya sa trabaho niya? Tingin namin hindi. Ginagawa niya naman yung trabaho niya kahit may kasong gano'n Pero kung sa... So, ang Solicitor General, ito si Manardo Guevara, gusto ipatanggal to si
ipatanggal to si Bongbong Marcos sa kaso nitong sa PhilHealth. Pero ito sila, ito makabayan, ito si Nery Colmenares, hindi pumayag. Kailangan filean ng kaso yan kahit presidente yan. Di ba sinabi nga ni Ali Soto na may immunity suit daw. Bali parang porket presidente ka hindi ka pwede nang isama sa kaso hanggat nandyan ka nakaupo. Yun ang ibig sabihin nun na hindi pwede na file ng kaso si Bongbong Marcos kasi nakaupo pang presidente. Pero pagbaba niya, pwede siyang file ng kaso. Pero ito si Nery Colmenares, hindi niya pinayagan na ang Solicitor General ay tanggalin si Bongbong Marcos sa ganitong sa respondent. So ang gusto talaga niya ay isama talaga. Isama siya sa kaso. Now na. Parang gano'n ang ibig sabihin nun. Tuloy natin. Natin ang pangalan niya. Halimbawa, nadidistract na talaga siya. Pag tinanggal mo ang pangalan niya, ilagay mo doon si Executive Secretary Bersamin, will he be less distracted? Parang pareho lang naman essentially yun. Tama. So basically, yun lang naman sa amin. And we're just asking the court to revisit the doctrine of presidential immunity na hindi naman pwedeng ang batayan niya yun sa Lareno. madidistract o maharas ang presidente kasi may abogado ang presidente, napakaraming abogado niya. It's not... At ang legal basis ng presidential immunity, is it in the Constitution? No. Is it in jurisprudence? Well, it's in the 1973 Constitution nandun yan. Pero nung 87, dinrap yan ng So, wala Constitution. Wala yan. So sabi namin, it's no longer a constitutional issue, it's a jurisprudential issue. Korte Suprema ang bahala dyan. Okay. So, ako mas interesado ako kung ano po mangyayari na sa 89.9 billion. Na-establish ho ba kung kung nagastos na ho ba yung 60 billion? Kasi may mga pronouncement na pong presidente na sinabi niya maraming pera ang PhilHealth, di ba? 400 plus billion ang pera nila. Secretary Ralph Recto also said na talagang there's no doubt about it. In fact, mas dumadami pa nga daw yung Judas. yung case, yung mga so, si Recto. Anong tawag doon? Yung case rate. So, kayo ho ba, naniniwala ho ba kayo na yung pera pa ay yung pera po ay still there, pwedeng ibalik para magamit po para sa kalusugan po ng mga Pilipino? Well, sa amin, dapat ibalik talaga. Ang ibabalik, una muna, kasi ang bicameral committee, nag-insert siya ng 449 billion pesos worth of projects. Nawala doon sa original bill na pinasa ng House at ng Senate. Sabi namin, ibalik lahat yun. Yeah. 449. Ang pangalawa, yung ang 60.9 billion na nakuha na sa PhilHealth, ibalik din yun. At yung sa PDIC, yung kumuha sila ng 104 billion sa PDIC, ibalik din yun. At sabi naman nila, hindi pa naman nagastos yun. Kaya, kasama ang PDIC. Ngayon, kung sabihin sa nila kanilang nagastos yun, para sa amin, hindi yun, tingin namin may bad faith. Kaya hindi pwedeng gastusin ng kung sino-sino, yan, at sabihin, ay, nagastos na namin eh. Lalo na pag yung PhilHealth funds, ginastos mo sa mga favorite projects. Sa infra. Correct. Kasi yung analysis doon, na-provide ng isang amicus doon during the hearing, sabi niya, naka-program funds itong mga proyektong to. Mga Metro Manila Subway o ano pa man. Tapos maraming mga legislators ang humingi na pwede ba ipasok sa program appropriation yung mga paborito naming proyekto, tulay. O kalsada. Ang ginawa ngayon ng Kongreso, nilipat yung mga subway, yung mga other projects sa budget doon sa unprogram. At pinasok ngayon yung mga paborito pet projects. Tingnan nyo to. Ang problema nila, lumubo ito from Yung unprogram lumobo from 281 billion na original, naging 771 billion. Basta, anong year po ito? 2024. 2024 budget po natin. So, ngayon, nang lumobo, bigla sila nag-isip, saan natin kunin yung pondo sa lumobong unprogram fund? Kasi unprogram yun eh. Kunan natin ang GOCC. So, ang tansya namin, ang una nilang kununan, PhilHealth, tapos PDIC, pero kung hindi yun naharang, hindi nag-complain ng mga petitioners, baka tinamaan pa SSS, GSIS, kasi malaki din yung mga pondo GOCC kasi mga GOCCs na to. Napigil ba yung SSS at GSIS na pag-impound ng pondo na yun? Napigil in the sense na medyo matras muna sila kasi may nagre-reklamo na, may nag-file sa Korte Suprema. So, hindi na nila dinagdagan. So,
ayun pala hindi, bakit nyo nirush ang pagkuha sa PhilHealth? Hindi nyo man pala nagastos di ba? Parang kung gano'n ang argumento namin doon. Wait, yung sinabi niya ba, sinabi ni Colmenares na noong 2024, doon na nagka-problema na sa kanilang budget. Kasi ang dami lang na unprogram. So yung unprogram, mayroon silang gustong budget doon, kaya walang pera. Ay yung pera noon, parang nilagyan niya ng pera doon, pero di yung totoong may pera talaga. Kaya lumubo ang doon sa budget na yon. Wala silang mapagkuhanan, kaya naisip nila doon nga sa GOCC, yung mga kagaya ng PhilHealth, itong sa PDIC at saka SSS at saka itong SSS, GSIS, yun yung dapat isunod pala. PDIC at saka itong PhilHealth. So buti na lang naharangan. Kasi kung hindi, damay pati SSS. Yari lalong lalaki ang problema. Pero ang mas telling doon, pag ginastos niya yun sa tulay o sa kung ano-ano na non-health related, then you should return it lalo na. Kaya ano naman yung legal natin basehan para sabihin natin na kung yung pondo ay kinuha from PhilHealth, which is of course para sa kalusugan ng Pilipino, kung yan ay in-impound mo, dapat gastusin mo rin for health-related. Tama. Well, actually, ang sabi kasi sa batas, from sin taxes to PhilHealth. Pag nag-imbento ka ngayon ng hindi sa PhilHealth, pero sabi mo health-related, we disagree with that. Kasi everything can be explained to health. Meron sila sa proyekto, Farm to Market Road. Ayun. Pakinggan nyo to. Sabihin nila, actually, ang dadaanan niyang hospital. Health-related din yan. Siya nagsabi niyan. Si Recto. Road na yan, kaya sa kalusugan. Yes, oo. Sabi nila, hindi pwedeng, in the first place, hindi siya health-to-health. Yeah. Kasi tulay, kalsada. And if you explain health-related kasi dadaan ng ambulansya, di ba? Hindi acceptable yun. Kasi otherwise, lahat na lang pwede mo sabing health-related, di ba? Nagpatayo ako ng kung ano-anong mga buildings dyan na pwede naman pumunta doon yung ginawa tayong tanga noon. Evacuation, pag hindi sila na-evacuate, may health problem sila, di ba? I mean, wala na yon. So, sa amin, una, ang sabi ng batas sa sin taxes pupunta sa PhilHealth not to quote-unquote any health-related. That's the first. Pangalawa, insertion ng BICAM yan Ali, yung BICAM, namumuro na talaga to they've been doing that for so many years. Nakakaligtas sila. Mas powerful pa sila sa dalawang kamara. Correct. Because they can override yung pati executive kasi NEP manggagaling, diba? National Expenditure Program galing sa Executive Department, dadalhin sa mababang kapulungan. Yes. Diba, ang daming hearing, tapos sa Senado, tapos all of a sudden babaguhin lang ng ilang tao sa BICAM. Correct. So, Apat na tao. Well, parang ang BICAM ng 15 ka senators, tapos mga 10 or 11 ka kongresista. Pero ang sabi naman namin, itong second question sa legal basis nila, kung 281 yung pinasa ng presidente, 281 billion din ang inaprubahan ng Senado, 281 billion ang Senado, si BICAM ginawa mong 771 billion. May anong karapatan mo, di ba? Ito pa yung isang problema ngayon, yung Bongbong Marcos. Hindi pa ito wala pa ito solusyon. Between the House and the Senate. Yung pinag-usapan nila, yung sa budget. Pareho ba? Pero wala namang disagreeing provision, 281. So, bakit ka biglang nag-isip But what they did, was it illegal? Illegal yan para sa amin. Kailan po kalalabas kaya ang Korte Suprema ng desisyon kung ibabalik po na sa pondo po ng PhilHealth? Well, para sa amin, syempre tingnan ng Korte Suprema ang issues. And of course, ang SOLJE naman, alam na, banggit mo na kaninang defense ng SOLJE, di ba? Na may sinasabi siya na pwede naman kunin yun, hindi naman yan unconstitutional. I really hope that the Supreme Court will decide soon. No? Kasi the first thing is, sana maksoli na yun sa PhilHealth, di ba? Pero yung second issue doon, para hindi na pamarisan ba? Ibig lang sabihin, kung hindi magdesisyon ng Korte Suprema, it can be repeated sa 2026. Another BICAM na naman tayo, another insertion. So sana soon. Well, ang memorandum of arguments namin, yung deadline is about May 5. So meaning to say, malamang June, July, sana. June, July. Kung lumatagal yun sa iba, medyo mabilis pa yan kasi ang dami namang kaso ng Korte Suprema. But we don't know. Pwedeng
I really hope na before the end of this year, sana ma-decision na yan at the very most. Ay, lupit ni Marcos, no? Malupit. PhilHealth at saka PDIC kasi yan ang pinakamalaking pondo nila. Kaya yun ang una nilang tinarget. So ito yung ngayon, buti na lang yung SSS at saka itong GSIS naharang. Kasi kung hindi, pag yan ang nahatak nila, katakot-takot talagang problema. Kasi paano na yung nagpipensyon sa SSS? Paano na nagpipensyon ngayon sa GSIS, yung mga dating nagtatrabaho sa gobyerno? Yun, doon sila kumukuha rin ng mga pang-pensyon sila sa GSIS. Itong PhilHealth nga napakalaking problema talaga to kasi paano yung mga mahihirap pagka hindi kunting bawas lang naman talaga to sa hospital. So ito si Bongbong Marcos talaga nandito to sa kasopangan niya ngayon. Nadala siya sa kanyang nakapaligid. Sino nakapaligid sa kanya? Kayo nang sumagot yan. Kasi yan ang nagiging sakim ngayon ng nakapaligid kay Bongbong Marcos. Kasi sila ngayon, nakapaligid kay Bongbong Marcos, pinagsamantalahan nila ng husto itong gobyerno na to. Kulimbat ng pera. Imagine natin, pera ng PhilHealth at saka itong sa PDIC. Nabanggit ko kanina, di ba? Pag may deposito kang 500,000 sa bangko o basta di abot ng milyon, hindi ka insured. Gawa nito sa nangyari. Kaya kung may pera kayo sa bangko na walang milyon, pare-pares naman tayo walang milyon Problematic tayo pag halimbawa magsara ang bangko, wala tayong makuha ng pera dyan. Ganun lang yun. Kaya itong PhilHealth ngayon sana magbigay na to ng resolution itong Korte Suprema ko talaga nito. Kasama kulong to si Marcos at saka si Recto at saka sino pa iba dyan? Si Escudero at saka si Ito si Grace po. Yan ang mga dyan, mga promotor ng husto dyan. Mga kasupwangan nyo, mga hudas kayo sa bansa.